kahapon partner, nagkaroon ng nag-inspect itong si bagong Transportation Secretary Vince Dizon. Diyan ho sa MRT3 partner. Sumakay siya sa MRT. Oh. 'Di ba? Marami sa mga station na inikutan. Tapos? Tapos, ang inikutan niya partner ito sa Taft Station, Ayala Station at dyan sa dito, Shaw Station, mga kabrigada. Ano bang purpose niyan, Brigada Gabs? Sabi niya, para malaman yung sitwasyon ng mga mananakay. Ay, hindi pa ba niya alam? Ayun nga di ba? Tapos, kinausap niya ano yung mga hinaing ng mga commuter. Actually, meron na siya mga bagong order agad kinagabihan pa lang. Yung pag-extend ng operating hours sa MRT3. Pero ito yung bago, partner. Yung general manager daw ho ng MRT3 na si Sir Oscar Bongon, abay inalis na raw ho sa pwesto. Ito ba yung may kinalaman doon sa kanyang inspection kahapon? Siguro nakita ni Secretary Dizon na parang ito may problema dito. Ito ganito ganyan. Alamin nga ho natin mga kabrigada. Ito pong pag-alis daw kay Oscar Bongon ng MRT3. Brigada Jigo Boy Custodio, i-brigada mo. Brigada Live Report. Brigada Gab and Brigada Abs, tinanggal na nga sa pwesto si MRT3 General Manager Oscar Bongon. Kasunod ito ng na-delay na pag-aayos sa nasirang escalator sa MRT3 Taft Avenue Station noong March 8. Sa halip kasi na maayos ang pumalyang escalator sa loob ng 48 oras, ay inabot ito ng 4 na araw bago na ayos. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon naisumitinan niya ang rekomendasyon para sa magiging kapalit ni Bongon. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang official appointment papers mula sa Office of the President. Samantala, inatasan na ni Secretary Dizon ang pamunuan ng MRT3 na palawigin pa ang operasyon sa gabi ng hindi bababa sa 1 oras. Bukod dito, ipinag-utos niya na rin ang pagdadagdag ng tren tuwing rush hour upang mapabilis ang biyahe ng mga pasahero. Sa kasalukuyan, ang huling biyahe mula North Avenue Station ay alas 9:30 ng gabi, habang ang tren mula Taft Avenue ay umaalis ng alas 10:09 ng gabi. Wala pa naman tiyak na petsa kung kailan ipatutupad ang extension na ito. Brigada Gab and Brigada Ab. Yun, so ngayon parang pa lang yan, nabanggit pa lang niya, wala pa ring official talaga na order kung kailan palalawigin yung operasyon ng MRT, Pero actually kasi partner, di ba, pag tinignan natin, yung usapin kasi sa MRT, yan yung dapat nating pinaka-inaasahan na mode of public transportation. Diba? Yun yung pinaka-ginagamit na mass transportation. Diba? Kasi billion-billion every year yung gumagamit yan. Isipin mo, partner, kaya nagkakaroon ng matinding traffic sa Metro Manila kasi ang mga commuter ayaw mag-public transpo. Kasi nahahaselan sila, mainit, mahaba pila, kaya bumibili sila ng sasakyan. So nangyayari yan, dami sasakyan, magta-traffic, pero kapag pinaganda sana natin, itong ang public transportation natin, ito lalo na yung tren. Di ba? Alaking tulong sana yan. Di ba? Pag pumunta ka sa ibang bansa, buhay na buhay yung train systems nila. Binanggit mo, marami yung hindi nagpapatronize yan, Brigada Gas, pero kahit hindi nga sila sumasakay dyan, ang sikip-sikip pa rin. Correct, di ba? So, paano pa kapag yung mga can afford bumili ng sasakyan, isumakay pa dyan? Correct, di ba? So, dapat talaga yung mapaganda tong train system natin. Tsaka maganda yung sinabi, di ba, ni Secretary Dizon, pag rush hour, dapat mas maraming babiyahing tren. So, ibig sabihin, sunod-sunod yung biyahe ng mga tren, maiwasan yung mahabang pila. Kasi lalo na paghapon, di ba, sa Guada Park, paghapon, nahaba ng pila. Di ba? Tama yan. Kasi actually, kahit dito sa may Shaw Boulevard Station, sobrang dami talaga, sobrang haba ng pila. Kaya kabilang din naman ngayon sa mga nakatakdang aksyon ang paglalagay ng mas maraming ilaw sa madidilim na bahagi ng mga istasyon, pati na rin yung pagtatayo ng mga covered walkway mula sa mga istasyon ng tren papunta sa iba pang pampublikong transportasyon tulad ng bus at jeep. Siyempre marami nga naman mga commuter yung naglalakad, lalo pa ngayon sa ilalim ng init ng panahon, kaya kailangan din talaga ng covered walkway, at yon yung isa sa mga pinagpaplanuhan na itayo ngayon ng DOTR sa MRT3. Brigada Gab and Brigada Ab. Ang hindi ko lang ma-reconcile dyan, Brigada Jigo, Brigada Gab, di ba yung MRT ay private yan? Di ba? Under PPP program. So ngayon, may mga gusto ma-improve, gusto ng gobyerno na mabilis yung pag-company ng mga nasirang mga structure dyan, syempre private na naman yan. Bakit hindi na uobligan ng gobyerno na i-improve yung service ng private company na nag-ooperate niyan ngayon?
Yun yung plano ngayon eh. Ang alam ko, Brigada Absa, kasi yung plano ng DOTR na isa pribado itong MRT3 na ipa-privatize ito, pero syempre may ilang mga tumututol kagaya ng mga grupo ng mga commuter, kasi nga ang sinasabi nila na kung ipa-privatize itong MRT3 baka lalo ding tumaas yung pasahero na isa sa o tumaas yung pamasahe ng mga pasahero na isa nga sa dagdag pasanin nila, kasi nga itong LRT1 ay magtataas pasahe na rin so itong MRT3 alam naman natin na sa presyo ngayon ng mga tumataas na bilihin, lalo na kung magdadagdag pa rin ng presyo itong MRT3, itong pamasahe, lalong maraming maaapektuhan. Kaya yun yung isa sa mga hinaing ng mga commuter kung itataas, kung ipa-privatize itong MRT. Hindi, I mean, yung binabanggit na kapag ka-i-privatize, baka magmahal yung presyo. Yung sa MRT2 naman, private na naman yan, hindi naman nagtataas kasi sinasubsidize ng gobyerno. Yung LRT2. Oo. Sinasubsidize naman ng gobyerno yan, kaya hindi yan magtataas. Pag tumaas yan, siyempre, yung subsidy ng gobyerno hanggang doon pa rin yun. So, doon yun sisingilin sa pamasahin ng mga commuters. Yung epekto pa rin andun sa mga commuters kasi nga steady naman yung yung subsidy ng gobyerno diyan. Sige. Okay, salamat Jigo. Thank you. Maraming salamat. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.